Ah, so, may kick-off rally. Anong kick-off rally? Anong pautot yan? Anong mga kaburgisan? Eh tayo'y ano, paslupa, wala tayong idea. Pero ito nga po yan, oh. Bagoong Pilipinas kick-off rally. Meron po talaga itong lihim, mga ate at kuya. May sikreto yata ito, ha. Eto, Bagoong Pilipinas Kick-Off Rally. Ano yung itong logo na yan na parang may mga ribbons na red and blue, tapos may araw, may Ate Grace and Favor, thank you. May 3 stars. Lahat ng government agencies and establishments meron yan. Kahit sa mga bangko na pag-aari ng gobyerno, meron yan. Media, Philippine media na pag-aari ng state, 'di ba? And malamang even yung mga public schools. Basta lahat ng mga institution ng gobyerno may ganyang logo. Anyway, magkakaroon sila ng kick-off rally sa January 28, 2024. Anong araw ito? Malapit na. Linggo. Sa linggo. So, 3 days or 4 days from now, may kick-off. No. 25th na kasi dito. Pero sa ibang parts po ng mundo, mga 4 days to go pa to. Pero 3 days to go, and dito sa Pilipinas, 3 araw na lang itong kick-off rally na sa linggo. Kasi ngayon po ay Webes na sa Pilipinas. Okay. So, 3 more days. Ano ang purpose ng kick-off rally? Ayan nga, meron silang page Bagong Pilipino. May ginawang bagong page ang utot-utot. Inaanyayahan ang lahat na makiisa sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand alas 6 ng gabi sa ika-28 ng Enero taong kuning-kuning. Halina at maging party ng pagbabagwat para sa ating sarili, komunidad at bayan. Manatiling updated, yada yada. So kung aattend tayo ng kick-off rally, ano ang mapapala natin dyan? Makakapanood tayo ng concert ni Andrew E., ni Tony Gonzaga, ni sino pa? Ni Dulce, ni Imelda Papin, malamang nandyan, di ba? Kasi ano pa rin sila supporter pa rin ni Hello Kitty. So, kick-off rally, okay. Ano to? Rally na parang meeting de avance kung kailan tapos na ang eleksyon. And 1 taon kalahati ng mahigit ang nakalilipas, 1 taon at 7 buwan, may pa-kick-off rally. So, ano ang objective nito? Ano ang goal? Ano ang layunin? Bakit may pa-kick-off rally? Pag-aalabin ba ang puso ng mga a-attend para ganahan ulit na papunta tayo sa bagong Pilipinas? Yes. Diyos ko, wala namang sense of urgency yan. Dapat nung pagkapanalo pa lang, go na agad. Bagong Pilipinas agad. Hindi mo pa nga natutupad ang 20 pesos na bigas. Kick-off rally ka na. Ngayon, gaano kalaki ang gagastusin ng gobyerno dito? At ano ang magiging end goal nito? At ano ang magiging impact nito sa buhay ng mga Pilipino, particularly sa a-attend? Mapupuyat, masastampid, mapapagod, magugutom, mamamaos, maaambunan, mahahamugan kung wala mang ambon? Mamomotivate? Mabubuhay, mag-aalab ang puso sa para magbago daw pagbabago para sa ating bakit kailangan magbago ang sarili ng mga Pilipino? Masasama ang mga Pilipino? Tamad ang mga Pilipino? What? Snob ang mga Pilipino? Ano ang dapat baguhin sa sarili namin? Baka dapat baguhin ang pag-uugali ng mga nakaupo. Okay, merong kick-off rally. Hindi ko alam kung ano ang goal at intention niya, pero sabi nga po ni Miss Marlica, para iparating hindi lang sa buong Pilipinas kundi all over the world na marami pa rin ang nagmamahal kay Hello Kitty. Kasi dito daw po, according to Miss Marlica, at meron nga po akong copy ng document, pwersahan ang pag-attend dito mga ate at kuya. Teka lang, kaya ko bang ipakita sa inyo? May memorandum kasi na nasend sa akin Okay. Hindi ko pa ipapakita yung makikita yung pangalan. Okay, teka lang, isa-zoom ko na lang para hindi makita yung pangalan. I'm gonna show you this document. Okay. Eto. Hold on.
I'm gonna show it to you. Merong memorandum na parang pwersahan yung may nag-send sa akin, puting diwata. Okay, pwersahan to eh. And take note, may iba pa silang motibo sa kick-off rally na yan ha. At least, may nakatunog sa kanilang masamang balak. Oh, ayan. Sinend sa akin. Okay? Ayan. Babasahin ko sa inyo, pero huwag ko munang ipakita. Kasi may part dito na parang pwersahan. Sinabi nga ni Miss Maharlika na, diktador. The second, si Marcos the second. Actually, Marcos the first yan. Kasi yung Marcos na isa, yung tatay, Marcos lang siya. Ferdinand Marcos Sr. Ito yung Marcos the first supposedly. But pwede natin sabihin the second na. Yun naman ang familiar sa Pilipinas. Oh. Alright, basahin ko sa inyo ha. Itong memorandum. Parang, Pokemon! Bakit ganon? Hindi yan! Ito ay memorandum sa PNP, sa mga pulis. Pwersahang pina-attend. All government agencies are advised to promote and drumbeat in the social media and other forms of communications 5 days before the scheduled kick-off rally. So 3 days to go na lang or 4 days to go. So kahapon nagsimula na sila ng pagda-drumbeat, promote, kuning-kuning sa social media. So pinipilit nila yung mga kapulisan na malamang magpalit ng kanilang cover photo or profile picture gamit yung Bagoong Pilipinas logo. Magpa-participate din ang kapulisan sa kick-off rally na ito. Pwedeng Zoom at doon din sa grandstand sa BGC. Oo, in mass formation, kuning-kuning. So, ayan. And then what else? Meron pa dito. Hold on. 2 page to mga ate at kuya. Siguro pwede ko sa inyo ipakita to. And allegedly, may may bayad. Like yung kanilang sweldo or yung pang-araw na sweldo nila, yung pang-isahang araw na sweldo. Ay linggo yun mga ate at kuya. Sabi nga po, day off yun ng mga kapulisan. Bakit Pilipinas? Hindi lang kapulisan ang a-attend dito. Take note, ang PNP ay isa lang sa under kay Hello Kitty. Meron ding under din sa kanya ang kung ano-ano pang opisina sa gobyerno, right? Maybe DepEd, maybe PhilHealth, lahat na, GSIS, SSS employees, malamang nandun din. Pupunuin talaga ang Quirino Grandstand. Ano to? Ensure that all PNP personnel in your respective offices participate and influence others, including members of the family. Bitbitin niyo yung mga asawa, anak, kamag-anak. And pati kaibigan, community partners, and stakeholders in drumbeating the accomplishments of the PNP and all social media, yada, 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 yada. Invite leaders and members of the yada, yada. So, sa pilitan, mandatory. Bakit nyo pipilitin ang mga kapulisan? Maybe pati Philippine Army, 'di ba? Mag-dress na lang as civilian, total hindi naman araw ng duty eh. Basta umattend lang sa kick-off rally na ito, pagmukhain lang na punong-puno ang Quirino Grandstand. Aba, bakit sa pilitan? Right? Wala silang choice. Kasi according to Miss Maharlika, ang hindi a-attend dyan, mamarkahan. Ang hindi mag-participate, ang hindi makipag-cooperate, malamang pe-personalin. O dyan sa dyan sa PNP, let's say PNP Calabarzon. Sino dyan ang hindi sumama sa kick-off rally? Lista ang pangalan. Pero ang sumama, syempre lista rin ang pangalan and maybe may generosity. Diba? Ngayon, may nakita kong post mga ate at kuya. Ito. So eto na nga ang istorya malupit, sabi ni Yu Chang. Ayon sa chismisan sa kanto, abay matagal na pala na nakaschedule yung annual meeting ng local and regional leaders ng partido ni Digong. Local and regional. So sa Davao. And then sa iba't ibang region sa Pilipinas, sa iba't ibang probinsya. No? Basta't para kay PRRD.
sa hotel sa Davao at pagkatapos nun ay may prayer rally after meeting sa January 28. Matagal na daw itong nakaschedule. Take note, January 28. Nalaman ng Sanrio family, sino yung Sanrio family? Malamang yung sa Sanrio family, ang kanilang haligi ay Hello Kitty at ang ilaw ay Galema. At meron silang 3 kittens na mahilig din mag-pinipig crunch. Lalo na yung una at saka yung pangalawang kittens. No? Kaya nataranta sina Hello Kitty, kaya pala tinapatan nila. At mind you, sa pilitan ng attendance di umano ng mga government workers na ipinadala ng mga tao ni Hello Kitty na internal memo, yung binasa ko sa inyo mga ate at kuya, sa mga pulis pa lang yun. What about yung mga nasa bangko na pag-aari ng gobyerno? Diba? Munisipyo, at kung ano-ano pang mga agencies. May internal memo. Nag-leak. May mga puting ahas. Kaya na-send rin sa akin ng puting diwata. Internal memo yung nag-leak. Magert. Permado. Hindi ko lang pinakita sa inyo. Okay. Para i-counter di umano yung mga dadalo sa Davao Rally sa January 28 dahil ayaw nila na maraming lumipad sa Davao sa linggo. So yung mga regional, di ba, leaders and supporters ni PRRD sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, hindi lang Davao, lilipad papuntang Davao to attend yung annual or taunang pagtitipon ng mga supporters ni Tatay Digong. Kasi baka mamaya yung supporters ni Tatay Digong, empleyado pa rin sa gobyerno, magkakaalaman talaga mga ate at kuya. Pupunta sa Davao at mabubuking o umattend na lang sa Quirino Grandstand para hindi booking, may bayad pa. Kasi allegedly may bayad. Hindi ako may sabi nun ha. So para hindi siguro matunugan na supporter pa rin sila ni PRRD, dito na lang sila sa malapit. Right? Kaysa lumipad ng Davao. So mababawasan ang atin sa Davao sa taunang meeting ng mga leaders at supporters ni PRRD. Kaya pala nagtataka tayo at biglaan na may pa-launching rally ang Sanrio family sa Luneta ngayong linggo. Sila pala ang nakaisip na tumapat. So meron na talagang annual meeting ang supporters si PRRD, tapos bigla silang may naisip na ganito. All of a sudden, after a year and 7 months. Nahala mga DDS, punta kayo sa Rizal Park sa Davao City ngayong linggo. Attendance is a must dahil paligsahan pala to. So matira matibay. Kung ikaw ay empleyado ng gobyerno at mayroong internal memo, pero supporter ka ni PRRD, malamang dito ka na lang pumunta sa Quirino Grandstand para hindi ka mabuking. Right? Ngayon, mababawasan ang supporters at dadalo sa annual meeting ni PRRD. Mabawasan man yan, iilan lang, lalo't mga taga-malalayo, halimbawa, at mga leaders lang naman yun. Ay ang mga taga-Davao, kahit hindi naman miyembro ng partidong sumusuporta kay PRRD, dadalo dyan malamang, magtutumpukan doon. Or maybe, sa hotel pala, sa hotel. So, meeting and prayer rally. So, hindi naman talaga malaking gathering. Right? Pero mga importanteng tao ang dadalo dyan. Ito nga ang post ni Miss Sas, Attention all national, regional, and provincial leaders for PRRD. You are hereby requested to attend the Leaders Forum for Transparency, Accountability, yada-yada sa January 28 na una nga. Ang pangalan ng hotel, Grand Menseng Hotel sa Magallanes Street sa Davao. A prayer rally led by former PRRD will follow at 6 p.m. in Rizal Park, Davao City. Malamang ito ang pupuntahan ng apakaraing tao kasi nasa public area or public space ang event. Historical event that we expect everyone to join and show their support, be there. Please take note for those traveling outside Davao City, it would be much appreciated if you could take responsibility for shouldering your transportation and accommodations. So, syempre, magagasasan nga po yung mga taga-malalayo, dahil hindi taga-Davao. So, ganyan po talaga, volunteering. Hindi manunuhol ang pamilya Duterte, lalo na si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, para lang may umaten sa kanyang taunang pagpapatawag sa kanyang mga loyal supporters. So malamang bawas to, yung a-attend sa hotel, bawas yan,
bilang pag-iingat, 'di ba? Ay kasi tinapatan 28 din. Coincidence lang ba? At bakit sapilitan? Diktador na ba? Paki-comment po sa comment section. Sino ang diktador? Si Kitty Meow Meow o si Galema Boobs Boobs? Betty Butod. Betty Boobs, Betty Butod. Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.